Okay, backlog time muna tayo. Hindi ito yung isang dance na tropa namin na ibang dance TV to. So this is a teacher from Thailand. Meron siyang isang jowa na dati niyang estudyante nung senior high school. Or basta ano, medyo komplikado to eh. Pero for fairness sake, babasahin natin yung context. And hindi tayo hindi natin i-judge based solely on the picture. Pero mamaya I will criticize that idea. Okay, so simulan na natin. Okay, people often rush to make judgments solely on a photo and a caption without understanding the full context. Ganito kasi boss, pag nag-post ka ng picture with kahit may caption yon, ang unang makikita ng tao, since we are visual individuals or visual mammals, 'di ba? Hindi ang una natin titignan is yung the very bright and the very big picture, 'di ba? Literal yung unang titignan mo. So people will make judgment agad-agad doon sa picture nila. Okay, kasalanan ba nila pag hindi mo pag hindi nila kinuha yung context? Hindi. Hindi nila kasalanan 'yon. Ang simple ang simple idea doon is that kailangan alam mo yung consequence when you're posting a picture na medyo controversial sa lahat ng tao. Kasi it would be seen by many people and you cannot control the opinions of people. Diba? Gets? So, meron magsasabi dyan na hindi kaaya-aya. May magsasabi dyan na okay lang sa kanila. Meron naman na walang pakialam. Different strokes, different folks, different strokes. Sabi nga nila. Wag lang basta family strokes. Daming perfect na lumabas. Ayan, ginaslight pa kayo. Clear your itching mind sa mga perfect dyan. This photo was captured during her graduation last year. When she was my student, there was no romantic connection between us. In fact, I was her most disliked teacher back then. Oh. So, bakit kayo nagkahulugan? Paano kayo nagka-fall in love? Ako naging teacher ako, pero masasabi ko sa sarili ko na yung mga estudyante ko, I look at them as my mga kapatid ko. I have no romantic intention sa kanila. Gets nyo? Meron akong romantic intention siguro doon sa mga katrabaho ko. Ay, hindi, wala rin eh. Kumbaga, business is business sa akin pag nasa school. Kasi I am there to teach, okay? Kahit kunyari, di ba, nag-call center din ako, wala rin ako nagustuhan na tao doon sa call center. Kasi gusto ko outside of work, dapat yung mga makakarelasyon ko. Para, alam mo yun, para medyo enriching yung usapan kapag tinanong, how was your work? Tapos nasa isang kumpanya lang kayo, nandun ka rin eh. Ito, malupit pa. Pero hindi naman, sabi niya, according to him, hindi naman daw niya naging sila ng estudyante pa. Kasi that's illegal kapag po ganon. Okay, kung may influence kayo doon sa tao, especially if yung mga ganyan, bawal yon ayon sa batas. Okay? Basta, actually, merong argument na nangyayari sa community tab ni Fiscal EJ. I implore everyone na basahin yon kasi nandoon lahat ng provisions ng law on what is bawal and not bawal. Okay? Ito kasi gray area pa rin to eh, kahit saan mo ilagay. In my opinion, sana hindi na lang kasi parang magse-set ka ng precedence dyan eh. Oh. Pare, type mo ba si ganito? Antayin mo na lang. Di ba ang pangit? Yun yung idea doon. Yun yung, in my opinion, yun yung hindi ko nagugustuhan. Pero, kung legal naman yan, ano bang, hindi naman ako yung judge and jury dito sa Pilipinas. I do not make the laws. I do not create the laws. I will not break the law. I can only make opinions and hopefully yung opinion ko ay nagusto nyo rin. In my opinion, yung mga ganito, hindi ko gusto dahil parang, intayin mo na lang yan, pare. Di ba, kunyari may teacher kang lalaki tapos
may kagandahan yung anak mo, tapos ang gagawin ng teacher, ah, aalamin yung details mo, tapos pagkatapos yung maging estudyante siya, especially senior high or something like that, doon na magkakaroon ng relasyon. In my opinion, as a parent as well, di ko gusto yun. Pero of course, meron, putya, kung may picture ng ganyan, ibig sabihin yung magulang is pumayag, di ba? Well, ganun talaga, wala tayong magagawa doon. Pero ako, doon sa mga nakikinig sa akin, tayo na lang magkaintindihan. No. No means no, okay? Kung lalaban mo yan, sir, bahala ka. Pero sa amin dito sa community namin, una gusto namin mature. Yung gagawain namin. At saka number one, kung may mga teacher dyan, huwag nyo namang abangan. Parang ganun kasi yung lumalabas sa akin eh. However, the situation changed after she graduated. That's when I pursued her and we entered in a relationship. Paano yan? Ibig sabihin kasi kilala mo yung estudyante since nung simula pa lang eh. After gumraduate, ibig sabihin naka-friends pa rin kayo sa Facebook, di ba? Or friends kayo kung saan man, sa social media or whatever. Ibig sabihin may connection pa rin kayo na nasimula, kaya kayo napunta dun sa relationship na yon. So in my honest opinion, I do not agree with this kind of relationship, although dinidefend niya naman, and sadly, well, kung talagang pwede yan, then kunyari talagang after she graduated, ilan taon na ba siya na 18, 19? So legally adult na siya. She can do whatever she wants. And if she wants to go into a relationship with a teacher, sadly the law provides that is allowed. But ako, in my opinion, hindi ko pa rin gusto yon as a teacher. Kasi bantay sa lakay. Inabangan no? Di ba dati, kami makalaban ko nung high school ako. Wag kang lalabas mamaya. Aabangan kita sa kanto. Pucha, eto ibang abang to eh. Ibang abang na ginawa nito eh. Pucha, ganun talaga eh. Di ba kasi ganun yung how did the relationship prosper, 'di ba? Anong nangyari? So may contact sila after graduation. Kasi he pursued her eh. Ibig sabihin, naging friends muna sila, or naging acquaintance, naging friends, tapos naging in a relationship. She is currently in her second year college in the Philippines while I work here in Thailand. Pakitagpo lahat ng institusyon niya sa Pilipinas. Salamat. Sa Wadi Krab. Una, why would we, ano bang gusto mo? Nagpapapansin ka ba? Bakit kailangan pa namin itag yung DepEd eh? Bakit kailangan pa namin itag yung DepEd wala, or yung CHED wala ka naman sa Pilipinas? What are you trying to imply, sir? Diba? So kung gusto mong gawin yan, gawin mo. Pero kung ayaw mong umopinyon ng tao sa'yo, wag mong ilagay sa internet. Tama, mali. Kasi pag linagay mo sa internet ng isang bagay, teka, skipan ko lang yung pagmumukha niya. Kasi as much as possible, I don't want to show ayan, kita mo to. Ito yung mga pang-iinis nyo sa mga Pilipino. Ayan. #BantayBata163. Parang nang-iinis ba? Ayan. People often rush to make judgment based only on the caption and photo without understanding the full context. So, ayan. Ayan. Diba? Ayan yung sad story mo. Hi mga fans natin. Ang saya ko sa comment section, mamigay tayo ng Gcash sa best comments dito. Hindi na tol, sa'yo na yan. Ito yung kanyang justification. Lahat talaga pupunahin para may masabi lang. Okay? Hindi ko babasahin yan. Okay, 18 years old, legal, okay. Inintay pa talaga maging legal bago. Base sa ano yung definition. Okay? Okay. Legal age, hindi nga, yun nga eh. Kaso ito, pre-board question. I think I have already encountered this eh. And I think ito yung basis niya. And this is not entirely wrong in the sense na
Kasi ano pag legal age na kasi ang tao talaga, she has the right to choose whatever she wants. Eh kung 18 yon, kaso nga lang talaga hindi ko gusto yung idea na naging kayo nung dati mong teacher. Okay, it's for me, no, 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 no. What should the teacher do when she falls in love with this her student? Court student at home? Ang answer is C. Wait till the student is no longer under his tutelage. Okay? Tell me, is Prof. Ed promoting? Okay, so ano yan questionnaire siguro yan sa review board. Pero ang akin lang talaga, hindi kasi maganda yung visual. That's my opinion on the matter. O science muna. The earth before and after your opinion. Yun naman pala. Alam mo sa lahat ng hindi affected, ikaw yung pinaka-affected. Kung ayaw mo ng public scrutiny, wag mong ilagay yung picture sa internet. 'Di ba? Yun yung number 1 rule. Ngayon, kung hindi gusto ng tao yung ginagawa mo, kasalanan mo yun. Ilinagay mo sa internet eh. Oh, pinansin ka, pinatulan ka, tas kasalanan namin, tinitigan ko. Wala na. Anyway mga kamatis, yun yung sa akin. Sana may natutunan kayo. Just don't flirt with legalities. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. And kung magre-relasyon kayo, marami namang babae dyan. 110 million Filipinos ang meron tayo ngayon. I think 51% nun ay Pilipina. So, may butal pa. Hanapin ng para sa inyo. O yun lang. Gege mga lods.